Okay. Lahat po tayo tumayo para sa ating high praise declaration. Hawakan niyo po inyong Bible, ito man ang electronic, ito man ang hard copy. Okay. Ayaw. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you be careful to do everything written in it. Then you'll be prosperous and successful. Gawin po natin itong personal. I will always read my Bible. I will study my Bible day and night so that I'll be careful to do everything written in my Bible. Then I'll be prosperous and successful. Habang tayo po nakatayo, buksan niyo po yung Bible na ito po yung pagbabatayan natin mensahe ngayong umagang ito na matatagpuan sa Hebrew chapter 3 verse 11 ay chapter 3 verse 11 verse 7 to 11. Ulitin ko po. Hebrew chapter 3 verse 7 to 11. Kaya kung basahin po ito sa wikang banyaga, ganito ang sinasabi ho. So as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Where your ancestors tested and tried me, those were 40 years they saw what I did. That is why I was angry with the generations. I said, your hearts are always going astray and they have not known my ways. So I declare an oath in my anger, they shall never enter my rest. Diyos na magpapala po sa kanyang pagbabasa ng kanyang salita. Sandali po tayo manalangin. Aming Panginoon, na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na iyong ginawa sa pagkakas amin. Diba, Panginoon, itago mo ang iyong lingkod upang ikaw ang makita at matinig at higit sa lahat ng iyong naranasan. Maraming salamat po at ngayong umagang ito, ipo-focus namin aming kaisipan sa iyong mga salita at magsisilbing pagkain sa bawat isa amin. Ito kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bago kayo po, sabihin sa kami ng God bless you! God bless you! Amen! God bless you! God bless you! Let's all be seated. Let's all be seated. Hawak mo po yung inyong bulletin. Sa akin no, napakalaga po ng bulletin. Ang ito. Nung ako'y nag-aaral, meron akong subject na church history. Doon sa church history, pinag-aaralan namin kung saan yung galing ang church at paano lumalago ang church. No? Isa ho sa mga pinaka-importante ho na hindi ho nagagamit ng mga mananampalataya yung tinatawag na writings, pagsulat ho. No? Unang dumating ho ang Kristyanismo sa China. Introduce nila ang Kristyanismo, binigay yung Bible, pero nakulangan ho mga Chinese. In short, wala hong writings. Namatayo ang Kristyanismo sa China. Sayang. Kung may writing sana, kung may sulat o papaliwanag pagpunto sa Bible, ay uunlad sana. Ganun din ang nangyari sa Turkey, yung mga pinunta ni Pablo. Ang dami yung mga churches po doon, may tinayo ni Pablo. Kaya alam mo, walang writings, walang sinulat yung Bible lamang. Walang complimentary. Ganon din sa pag-iglesia na nararanasan ho natin sa ngayon. Yung mga modern churches no? Madami ang mga churches na hindi umunlad because wala akong writings. Alam mo to ng mga malalaking churches, kagaya ng CCM, kagaya ng New Life, kagaya ng Victory, alam mo nila to. Kaya naman, they continue to have that writings. Ito no? So mahalaga itong mga writings na ito. Kaya nagkakaroon ng sustainability at growth ng bawat iglesia. So in short, we learn from history. Ito po isang bagay na mahalaga. So dito sa ating bulletin, nandito yung palit na devotions, at the same time, dito tatakbo ng ating mensahe. Pwede nyo po itong iuwi. No? Galing yung sumahin ko, pag-bulay-bulayan nyo, at higit sa lahat ito, kung gusto nyo ipasa nyo ito. No? Ganon din kaya nagkakaroon yung growth sa atin, yung Santo Tomaso, because of the writings. Ganun din yung Santa Maria. So I encourage you sa portfolio, we to have writings. In fact, doon sa writings na ito, sa inyo lang, dito lang sa portfolio ko sasabihin ako. Ano yung writings, no? Associated with video sa
Bakit si Ate Tintin? Kasi alam mo maganda siya sa puso. So, meron ng title, kunyari, naglabas po tayo ng newsletter, o kaya isa regular, no? Suggestion lang to, no? Ang title ng ating mga writings example ay TikTok. No? Ibig sabihin ng TikTok, Transformation in Christ Talk. T-A-L-K. So, parang ganun, no? Parang TikTok, pero ibig sabihin ng Transformation in Christ Talk. TikTok. Parang ito ho yun. So, ito yung bagay na kahit ho yung mga malalaking church, meron yung ito. Because they know the importance of writings. Okay? So, tuloy naman tayo. Ngayong bago po, ang title po ng message po natin ay Do not harden your hearts. Huwag mo patitigasin ang puso mo. No? Since ngayon ay buwan ng mga puso, mahalaga po malaman natin ang kalagayan natin, yung puso natin. Ano nga ba yung kalagayan ng puso ko sa ngayon? Bagamat ang dami-dami ng advertisement patungkol sa puso, tignan mo natin yung kalagayan natin sa puso natin. Bakit to? Yung Friday, lumabas ako ng bahay, nagulat ako, bakit ang dami-daming pula? Bakit ang dami-daming bulaklak? Bakit ang dami-daming manika? Ang dami. Bawat kanto, bawat daan, dami ng titinda. So, tinanong ko kay Ate Bel, bakit ang pula? Ano ba? Valentine's Day ngayon. Tinignan ako, yung sinabi Valentine's, parang sinasabi ko, bigyan ako ba ng flowers? Parang sinasabi sa akin. Wala naman ng chocolate na binibigay sa akin. Hindi ko na wala. So, ito yung response ng tao pagdating ko sa Valentine's, ito nyo na lamang. At dumating sa akin si Pana, oops! Kung doon ay Valentine's Day, before ibo ko mga restaurant. Naku, mabenta yung mga chocolate. Naku, mga flowers, mabenta ito. At nung tinignan ko yung Facebook ko, talaga naman puro, pati ng patungkol sa Valentine's. No? Ganoon na lamang ang reaction ng tao pagdating mo sa isang okasyon. It seems to be they react properly because of this occasion. Pero paano kaya yung reaction natin sa ating Panginoon? Paano kaya yung reaction natin pag sinabing ng ating Panginoon sa atin na, anak, mahal kita, meron akong magandang plano para sa iyo. Pero yung reaction natin kapag tao nagsalita, lalo kapag crush natin, I love you. Parang kakatapos mo na umiihi, parang na hinihilig ka, pero pagdating sa Panginoon, then, samantala yung Panginoon natin, siya yung nagmamahal sa bawat isa natin, parang nakikinig tayo, bukas ang tenga natin, no? Talaga mga nanginginig ba yung natin, yung alam na natin. Pag ang tao, lalo pag yung gusto mo, pag sinabing, I love you. Parang gano'n. Parang may impact. Parang may magandang mangyayari sa bawat isa po sa atin. Lalo na doon sa mga may bahay, pag sinabi ng sa misis, pinali sa misis, kinabi niya kay Ate Lita, I love you, tapos may ube. Naku, bakit naman feel mo? Ganon, hindi lang yung salita, at may ube pa, yung bulaklak ng ube. Di ba sarap? Pero pagdating sa Panginoon ay, bakit ka na? Parang wala. Parang hindi natin malaman. So, ito yung pagkakaiba. Eh, samantala yung Panginoon natin, siya yung nagmamahal sa atin, siya nagbibigay ng reklamo sa atin. Hindi siya nagre-reklamo tayo. Bakit kaya? Ano ang nangyayari sa puso natin kapag ang takbo ang nagsasalita, nandun yung... Pero pag ang Diyos nagsasalita sa mga sa atin, wala. Parang wala. No? So, karamihan po, marami pang excuse, maraming gagawa, busy ako, abala ako, pero kapag nagsasalita, ano ba yung nangyayari? Ang hindi natin alam, meron nangyayari sa buhay natin. Naiiba yung focus natin. Naiiba yung ating pananaw pagdating sa Panginoon. Naiiba yung ating kaisipan pagdating mo sa Panginoon. Tingnan mo natin,
Meron isang tao, sila lang psychologist, na nagsasabi, bakit gano'n? Bakit pagdating sa isang bagay, parang matigas yung puso natin? Parang di tayo. Parang kausap mo yung tao, iba pa yung paningin mo. Tignan nyo. Sabi ng isang psychologist, ang pangalan niya ay si Dr. Iyapo Tinlugo Karch. Hardening one's heart refers to defense mechanism where a person emotionally shut down and become less susceptible to feeling pain or vulnerability. Ibig sabihin nito, no? Nasaktan ka, ayaw mo nang masaktan, no? Kaya nagkakaroon ka ng defensive mechanism. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pader. Ayaw mong pakinggan. Hindi mo gusto siya makita. Dahil meron kang nasaktan ka. Often, as a result of a repeated negative experience like betrayal and disappointment and trauma, sino na na-betray dito? Yung nagaya. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Kasi lahat tayo nakaranas na ng gano'n. May sinabi, pero hindi natuloy. Merong ginawa, pero parang nagsisinungaling. So you feel betrayed. You feel disappointed. At nagkakaroon ka na tinatawag na trauma. At doon nagkakaroon ng hardening of heart. Paano? Paglapit sa'yo, ngayon ka ng defensive mechanism. Paano yan? Example. Paglapit sa'yo, mamumutang na naman to. Mukhang may bahalak na mo sa akin. So yung defensive mechanism. Ano ang sabi niya, no? Gusto ko ito. Maganda itong figures nito. A heart-hearted people are typically the way they are because something has happened. May nangyari. No? Happened somewhere in their past that made them broken-hearted people. They risk vulnerability or trust. Magkakaroon na ng problema sa trust issue. No? Sino nagkaroon ng trust issue dito? Again, magkakaroon ko. Or relationship. No? Ito na pag-aralan natin noon. No? Sometimes, in fact, most of the time, those people na malapit sa atin, siya tayo nakakasakit sa atin. Agree ba kayo doon? Oo. Yung hindi mo inaasahan. Yung mister mo, yung anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, kaibigan mo, yung BFF mo. Sino tayo hindi mo inaasahan? Siya tayo nakakasakit. Because yan, relationship. Pagdating dito, nagkakaroon ko ng defensive mechanism. Isang araw lang, no? May nakausap ako, sabi na, ayoko na makita yung tao na yun. Pagbuhat na yun, dahil dinaya niya ako, hindi siya nagtapat sa akin, ayoko na siya makita. And they were hurt, betrayed, or rejected. Kaya tumitigas yung puso natin. Yung background po ng message natin ay parang ganito. Bakit ba yung nabasa natin, may sinasabi doon patungkol sa hardening of heart. Tumigas yung puso ng mga mananampalataya ng mga Hebrews na sinera nila ng gospel, sinabi nila ito sa pag-ibig ng Panginoon, pero all of a sudden, parang tumigas ang puso nila. Nawala yung pag-ibig, nawala yung excitement. Ito po yung church na matagal na. May mga churches po na gano'n, ako sa amin, at gano'n, dati-dati masipag siya, dati-dati nag-church siya, dati-dati gano'n siya, dati-dati nakangiti siya, bigla na lang sumimangot, no? May nangyari. Ang matindi rito, yung nagsasalita, siya yung nagsabing, do not harden your heart. Bakit to? Kasi yung mismong member ng mga churches na yun, hindi nila nararamdaman, matigas na pala yung puso ng bawat isa. Meron na silang defensive mechanism. Ito po yung problema pagdating sa hardening of heart. Hindi mo halata na matigas na pala yung puso mo. Kaya pala, pagdating sa ganong sitwasyon, may nadidinig ka, nagkakaroon na tinatawag ng selective hearing na. Ito yung gusto kong madinig. Ito lang gusto kong makita. Ito lang ang gusto kong maramdaman. Meron na tinatawag ng selective emotions. At lahat po tayo nagkakaroon doon. At hindi natin namamalayan, matigas na pala yung puso natin. Delikado po. Ulitin ko sa inyo.
Tignan mo natin, para ma-fail natin. Ma-fail. Ito yung binasa ko sa inyo kanina. Hebrews chapter 3, verse 7 to 11. Since lahat tayo nasaktan, lahat tayo nadaya na, lahat tayo nagkaroon ng problema, lahat tayo nagkaroon ng disappointment na, not knowingly, unconsciously, tumitigas na yung puso natin. Nagkakaroon na tayo ng defensive mechanism. Hindi ko si Pastor nagsabi niya, yung isang eksperto po doon sa psychology, yung pinakita ko sa inyo kanina. At nakita rin ito, yung sumulat ng Hebrew. Ang sabi niya ganito, so as the Holy Spirit says, ang sabi ng Holy Spirit, today if you hear His voice, pag nadinig mo yung kanyang boses, do not harden your heart so as you did in the rebellion. During the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways, so I declare an oath in my anger, they shall never enter my rest. Ano sinasabi po rin? Diba? Matigas na pala yung puso ng mga nakikinig doon. At sinasabi niya, bakit parang patulad kayo ng mga Israelites nung lumabas sa Ehipto? Tumigas na rin yung puso nila. At pagdating sa iyo, matigas na rin ang puso nyo, hindi na kayo nakikinig. Sa kalabitin yung katabi mo, nakikinig ka. Ako yun, hanggang sa ngayon, nangyayari. Sinasabi po ito doon sa mga church, doon sa church na matagal na. Parang high praise. 17 years na, mahigit ang high praise. Sa katunayan, papaalala ko po sa inyo, meron tayong ginawang sumpaan ng anniversary. Sino nung nakakatanda o taas ng mic? Para maging memorable ho yung ating 17 years, we make a vow sa ating Panginoon na we share the gospel to 17 precious souls. Tatandaan niyo ba yan? Kalimutan na. Ito yun. Hindi mo namamalayan dahil nasaktan tayo, ang problema tayo. So yung sinasabi ng ating Panginoon, pagpasok dito, o minsan, sabi ng lola ko, ayan ka na naman, nagtengang kawali ka na naman. Alam niya tengang kawali? Gusto mga bata. Talbo. Ito yun. Parang wala yung sinasabi ng Panginoon. Parang hindi tumatalab yung sinasabi ng ating Diyos. Pero pag sinabi ng taong yung crush mo, I love you, talagang hindi mo makakalimutan yun. Pero pag sa Panginoon ka nakakalimutan ko. So ito yun. Nagkaroon ngayon ng problema yung sa church doon. Ano yung problema? May sinasabi yung writers, may sinasabi ganito ang gawin nyo, ganito ang sinasabi ng Panginoon, ganito ang sinasabi ng Diyos. Pero they have their own reasoning. Bakit ito mag-in? Busy. Bakit po gagawin ito? Parang na kong labada. Makinig sa natin, globin. Mga plancha pa ang mamaya. Parang gano'n na. Ano nawala? Okay naman. Mamaya, naroon tayo fellowship. May project pa ako eh. Mamaya, ako nga ako, busy pa ako eh. Yung gano'n na. Parang secondary na lang ang Panginoon. Parang pagdating sa Panginoon, secondary kasi hindi natin mamalang matigas ng puso natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag gano'n. Ano niya? It's all about me. It's all about me. Sabi nga ni Pastor Gio is ganito ang Gen Z, ganito ang millennial. It's all about them. Not about the parents. Naku, nung kapanahunan ko kung nabubuhay lamang yung tatay ko, hindi yung anak, hindi yung tatay ang makikisama sa anak. Yung anak ang makikisama sa may sumagot doon. Ako niya, kaya baliktad eh. Yung parents nakikisama sa magulang. Hindi yung magulang, hindi yung anak nakikisama sa anak. Ano niya? So, ito yun. Tumigas ang puso nila
hindi nila namamalayan. At marahil iba sa atin ay gano'n na, bakit? Hindi tayo nagkaroon ng self-evaluation. Nawawala. Ano kaya nangyayari sa atin? Ano kaya nangyayari? Bakit ito? Tapos ang bakit? Kasi mas nakikita natin yung ginagawa ng ibang tao sa atin, pero hindi natin nakikita yung ginagawa natin sa kanila. Mas nakikita natin yung ginagawa natin sa ating Panginoon, pero hindi natin nakikita yung ginagawa sa atin ng ating Diyos. Mas nakafocus po tayo sa ating pansarili. Parang sa Hebrew. Tignan natin. Ano yung context? Tignan natin yung context. Ang context ay ganito. Pag sabihin ng context, background. Ano kayong background nito? Anong sabi ng text? So as the Holy Spirit say, listen to this. Sabay-sabay natin basahin. Again. Children, together. 1, 2, ready, go. So as the Holy Spirit says, today if you hear His voice. Sabi na, ang sinasabi ng Banal na Espiritu, ngayon, kung madidinig mo yung kanyang boses. Anong ibig po sabihin doon? Listen to this one. Kung magsasalita ang Banal na Espiritu sa iyo, na talaga naman nagsasalita sa bawat isa sa atin, ang sinasabi din, today if you hear His voice, ibig sabihin po doon, nagsasalita ang Banal na Espiritu, pero hindi mo nadidinig. Yung salitang, if you hear His voice, kasi ang pausap niya, bingi na. Dahil nasaktan na sila. Bingi na, kasi nakatingin na doon sa tao. Bingi na, dahil nakikita yung mali ng iba. Hindi yung sarili. Nakuha niyo yun? Sa atin ng mga tao, pag may kausap tayo, example na lang, example lang, Ma! Ang taas ng grade ko mo! Ang bilit na magulang, Ma! Dagdagan mo yung baon ko. Hindi natin yun. Pagtaas ng grade, ang nadinig na ay dagdagan mo yung baon ko. Ganon din sa mga asawa. Sa mga asawa, makikita mo yung mister. Example lang. Wala nila, ako, nakita ko ni Ate Beth. Nagugas ng pinggan. Kaya alam ko nagbugas ng pinggan, alam mo pagod si Ate Beth. Bugas ng pinggan, ako naglalaba, ako namang lansya, may nakita. Yung sinasabi ko sa kanya, ako nagagawa. Ang dinig ni Ate Beth doon, nagawa ka na naman kasalanan, ano? Tapos yun, iba yung tinig, iba yung sinasabi. Sinasabi ng Panginoon, pakinggan niyo ako. Kasi hindi mo nadidinig, dahil meron kang dala-dalang sakit. Meron nasabi sa'yo hindi maganda. Pero, ano nangyayari yun dito? Pakinggan dito. Ano nangyayari dito? Most of the people, church member, doon sa Hebrew neto, hindi na nakatingin sa Panginoon. Nakatingin mo doon sa tao. Kung niya, hindi na sa Panginoon, yung plano sa kanya ng Diyos, yung biyaya sa kanya ng Diyos, yung gawa sa kanya ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos sa kanya, sabi ng Holy Spirit, nakatingin na sa tao. Kaya si sister, late na naman, no? Bakit kaya? Siguro nagawin silang kasama. Ano nagawin? Talaga po. Kasi late na naman, no? Kasi si brother, oh. Ba't yan may suot ng gano'n, pantalon? Bago yan, nabutak na naman. Ano nangyayari? Hindi na Diyos Panginoon. Doon na sa kapwa. Kaya naman, hindi na natitigil yung sinasabi ng Banal na Espiritu. Kaya naman doon sa Hebrew, tumitigas na yung puso nila and they don't let God work in their life. Kung ano yun, sabihin sa
buti na lang, hindi sa high praise. So, kaya sa pakinggan nyo. Huwag mo patigasin yung ano nyo, yung puso nyo. Sa verse 3, Jesus has been found worthy of greater. Ito yung background. Tignan nyo ba? Kaya tumitigas ang puso na only doon nakatingin sa tao, hindi na sa Panginoon. Hindi nyo napapansin, tignan nyo ito, no? Pag may ginawa sa atin ang ating Panginoon, pinagaling ka, ginising ka sa umaga, anong kabigat ang problema mo, masaya ka. Kung yan, kahit natigas ang ulo na anak mo, pinag-pray mo, Lord, in Jesus' name, magaganda ang buhay ng anak ko, Lord, in Jesus' name, kahit ganito, kalagayan ko ngayon, Panginoon, focus ang tingin ko sa ngayon, gaganda ang buhay ko, itong pangako sa amin, never, Panginoon, pinala mo kami maghirap. Kasi nakafocus ka sa Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, ito yung planong magiging boyfriend ko, pero kung hindi mo gusto, Panginoon, okay lang, Lord, gusto ko, ito yung planong magiging girlfriend, pero kung hindi mo gusto, Lord, okay lang, nakafocus ka sa Panginoon. Everything, pero pag hindi ganon, wag na. Kaso tahimik doon, nakafocus sa tao. Hindi lang doon, hindi lang sa tao. Ito pa, no? Sinabi sa verse 3, listen to this one. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. Just as the builders of a house has a greater honor than the house itself. Mas madali yung gumawa kaysa doon sa bahay. Bakit binanggit si Moses? Bakit ginamit ang Panginoon? Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. Listen to this. Kasi, hindi lang sila nakatingin sa tao, nakita ng writer, nakatingin pa rin sila doon sa nakaraan. Doon kay Moses. Doon sa kabaitan, kagalingan, kagandang loob, naging pagtulong sa kanila ni Moses na hindi nila mapitaw-bitawan, na binigyan na nila ng halaga kesa sa ating Panginoon. Walang masama ho doon. Okay lang ho yun. Pero, ang sabi dito, Jesus is found worthy of greater honor than Moses. Mas binibigyan nila ng halaga, importansya, si Moses kesa sa ating Panginoon. Pastor, ano connection ko doon? Sa buhay natin, may mga bagay tayo we cannot let go. And we cannot let God run our life. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-move on ka na. Diba? Hindi sila maka-move on. Hindi sila maka-move forward. Nasaktan ako. Ganito ginawa niya. Ayoko na. Move on ka na. May bagong plano sa iyong Panginoon. Kung yun, bakit dati nag-ibig ako dati? Ang hirap, di ba? Yung nakasakit sa'yo, ang sarap ng tulong. Tulong na naman pa. Samantalang ikaw, pwede ka pati ako, maparanggal mo lang. Pero yun, hindi ka makamove on. Ito sila, nandun pa rin sila, naka-angkla pa rin sila doon kay Moses, doon sa, wala namang masama, kaya hindi mo na priority yung Panginoon. Anong priority? Lord, dito, Lord, nasaktan ako, pero you will give me the body. Lord, nahirapan ako yung buhay, but you will prosper my life, O God. Lord, nahirapan ako. Lord, I believe you will give me an abundant life. Yung ganon. Yes, we have our past. We have our pain. We have our difficulties. We have our struggles. Wow. Imumupang tayo natin, Panginoon.
malaking bagay na minsan nakakalimutan natin. Ito yung nangyayari. Kaya pala pagbigas ang puso nila, hindi sila makamove on. Hindi sila makapagplano. Kaya pala tumigas ang puso nila, it's quite difficult for them to say, Lord, thank you. So, bawat isa. Makakalimutan nila. Lord, thank you. Alam mo magandang plano mo sa akin. Lord, wala naman ng trabaho. Bibigyan mo ng mas magandang trabaho kami naman. Lord, bumagsak ako. Alam ko may plano ka. Yung may-ari ng Don Benito, yung mga ulang pangalan yun. Lawyer. Itong lawyer na ito, ano sa pangalan ng may-ari ng Don Benito? Sabi na, pasama ng board, take one. Hulaan niya kung bakit. Anong sabi niya? Sabi niya, kaya ako nakapasa sa board, take one. Yung mga subjects ko na mahihirap, nag-take 3 ako. Ibig sabihin, 3 beses siyang bumagsak. Sabi na mga klase ka, bagsak ka na naman. Alam mo ba, maglolo ka ba, maglo-doctorate? Bagsak siya 3 beses. Eh, hindi nila alam, habang kinukuha niya paulit-ulit, na ma-master niya na. Yung na-master niya na, pagdating ng bar exam, sandali lang, sisiw. Ang beses ko yata kinuha ko. So, ganun din sa atin, no? Hindi tayo makamubot. Kasi pagsabak mo kasi hindi natin alam, pinapalakas tayo ng Panginoon doon. Ako naman, kasi hindi tayo makamubot eh. Pinagamit ito ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 7, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Wow! Nagkaroon ka ng problema, lalo ang pumunta ng church. Nagkaroon ka ng pagsubok, lalo ka lumapit sa Panginoon. Nagkaroon ka ng kabigatan sa buhay, lalo mo manalangin, lalo mo dagdagan ng iyong devotions. God is a focus. Kaya lang, itong mga taga-Hebrew na ito, buti lang, hindi siya taga-high praise. Lalong lumalayo. Umiit ka sa puso. Gusto niya, sasabi nun, unbelieving heart that turns away from the living God. Ano pa ho? So verse 30 sabi nun, but encourage one another. Ganyan, no? But encourage one another daily as long as called today. Araw-araw. Tignan niyo, but encourage one another daily as long as it's called today. Listen to this. Pag sinabi mong daily, araw-araw, imagine mo, araw-araw, ay wala bang text nung araw? Wala bang Facebook nung araw? Wala bang messenger nung araw? Tapos i-encourage mo siya daily. Paano mo i-encourage daily? Pupunta mo siya sa bahay. Eh di bali sana kung yung mga lakaran sa Israel, kagaya dito na diretso, ay napunta kami sa Israel, ang lakaran to, pag ganun-ganun, no? Talaga naman magkakamasil ka sa paa, pag lakad-lakad. Ano ko niya? Araw-araw mo tabi kapatid, ano, kamusta ka na kapatid? Kapag-pray kita. No? So that none of you may be hardened by sins and deceitful. Ang bigat. Ang bigat. Bakit to? Tara saan bakit? Kaya pala hindi nag-church ang kasama mo, dahil hindi mo siya na-encourage. Yun ang kahulugan niya. Uy, asan si Ganun? Kasi mga ibang church, buti lang hindi sa High Praise, ibang churches, ay wala si Ganun. Siguro yung mister mo, may problema sila. Talaga, balita ko na, sumabi ng bahay na eh. So, imbis na encourage, ano nangyari? Ito, you pray for that, you encourage them. No? So, isang bagay na importante sa bawat sa atin. Kaya naman tumingin ka sa gusto, wag. Ano pa ho? No? As so far from God, doesn't wait, obey. Hindi na rin naman, susunod ka agad.
Tingnan yung sign. Tingnan yung sign. Ang malambot na puso sa salita ng Diyos, sumusunod na agad sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Panginoon, hindi na kita ipa-follow, no? Matik na, ha? Mag-invite ko pa. So, hindi natin nawawalayan. Hindi lang mga taga-Hebrew, may matigas na puso. Baka hindi natin alam, tayo rin. Anong teka ba tumigas ang puso? Ano yung kanina? Nasaktan ka? Nagkaroon ka ng kabigatan? Na-disappoint ka? Hindi mo namamalayan, bingi ka na. Ito yun. And we need to know these things. Otherwise, tayo ang talo. But our God continue to offer His love to us. Sinadya tayo ng ating Panginoon. In short, sa Romans 2:4, sabi na, it is the kindness of God that leads you to repentance. Lord, sorry. Lord, sorry. Hindi na ikaw tinatawag ko. Lord, sorry. Iba na yung nasa isip ko. Alam mo, may kilala kami dati, ang pangalan niya Kumar. Kumar. Kinitama kami dati. Ang pangalan niya lang, si Kumar. Hindi ko rin. Sa tindahan. Anong araw may tindahan kami? Sabi namin, tanong namin, sabi niya, bakit ang dami nyo rito sa Pilipinas? Yung nagpapa 5-6. Ito dami niyo. Sabi niya, sa katunayan, meron pa kami sa Visayas Mindanao, sa lahat ng barrio, sa lahat ng barangay meron. Bakit pa dami niyo? Ba't dumadami kayo rin sa Pilipinas? Alam mo, isa lang salit sa akin. Tanong sa akin, no? Dahil sa inyo mga Pilipino. Ano? Ayun. Imbis na lumapit sa ating Panginoon, sa ibang tao lumalapit. Wow. He can forgive you. He has a great plan for you. He can reveal Himself unto you. Sabi nga, in every plans that you have in your life, isama mo ang Panginoon. Sa bawat plano mo sa buhay mo, nagpaplano mo ka lang, isama mo ng Panginoon. Otherwise, you will fail. Ang sabi sa Revelation 2:21, sabay-sabay natin basahin. I gave Jezebel time to repent, and she does not want to repent of her immortality. Ay, immorality. Kita niya? Ano nangyari kay Jezebel? Wala. Kasi hindi lumapit sa Panginoon. Kilala tayo ng ating Diyos. Alam niyo yung pinagdadaanan natin. Alam niyo yung sitwasyon mo. Wala ka ba sa sikreto? Huwag mo nang hintay, tumigas ang puso mo, you continue to give your life to God. Ano pa ho? Hindi lang yung context, kundi yung, and therefore I was angry with generations, and said, they always go astray in their heart, and they do not know my ways, and I swore in my wrath that they shall not enter my rest. Hindi lumapit. Lalong lumayo. Wag. Tayo karo. Hindi lang yung context, oh. And then the circumstances, yung kalagayan. Let me read this one. Ano yung background? Ano yung text? Anong sabi na sumunod? Sabi ito, sa circumstances. Hebrews chapter 3 verse 8 to 9. Kasunod. Today, if you hear my voice, His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness. Where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. Alam niyo yung background nito? Yung background nito na alipin sila ng Egypto. For more than 400 years, wala silang ginawa kundi gumawa ng libingan ng mga taga-Egypto. Wala silang ginawa kundi gumawa ng puntod, mga pyramid. Million sila, yun ang ginawa nila for 400 years. Tayo, sa Spanish, 300, mga 8 to 400 years. Gusto ng Panginoon, gusto ko maramdaman yung plano ko sa inyo. Gusto ko kayong alabuin. Gusto ko kayong
pagyamanin. Kaya kailangan umalis kayo sa Egypto. Ito ngayon. Nung aalis na sila sa Egypto, hindi makapaniwala yung mga Israelites. Ay na lang maniwala na meron magandang plano. Kasi nga, sila, bukbok na sa problema eh. Parang tayo, parang, talaga ba Panginoon gaganda buhay ko? Talaga ba Panginoon kakakotse ako? Talaga ba Panginoon na mapapagtatapos ko yung mga anak ko? Talaga ba Panginoon na mawawala yung bilbil ko? Parang gano'n. So, ito yun, no? Tignan na. Bagamat hindi makapaniwala ang Israelites. It was recorded in the Bible. Listen to this. It was recorded in the Bible. Kung paano sinaga ng Panginoon ng Israelites para makalabas sa Egypto. Read this one. Ay, malabo. There were 10 plagues. Sa Tagalog, peste. Peste. Na ibinigay ng ating Panginoon. Pinadala ng ating Diyos sa mga Egyptians para sila ay paalisin. Ano ang nangyayari? Pinapakita ng ating Diyos yung pagmamahal niya sa mga Israelites at binibigyan niya ng problema itong mga taga-Egypt. In short, for so many years, our God have shown the miracles na kaya utusan ang nature, kaya utusan ang mga hayop para magkaroon ng peste sa Egypt. Ipinapakita ito sa mga Israelites. Same with us. For so many years, God has shown you these miracles in your life. Ano yung miracles na ito? Tanong sa akin ano? Tanong sa akin ano? Ano po yun? Sabihin mo ito sa sarili mo, ang ganda-ganda ko. Hindi po pa yung mga mister. Pati mo ba? Diba? Kaya lang hindi tayo makapaniwala na tayo miracle ng ating Panginoon. Bakit hindi tayo makapaniwala? Tanong sa bakit? Ang taas pa rin ang sayo ng papayaso. Hanggang ngayon. Ang taas pa rin. Hindi nawawala sa estante ng department store. Ang taas pa rin ang benta ng Michelle. Ang taas pa rin ang benta ng pakaputi. Kaya ngayon wala ng tinolang papaya. Tinolang ano na. Sayaw tinalang. Naubos na yung papaya. Nakita niyo, no? God have done so many miracles in your life. Nagkaroon ka ng mabait na anak. Umabot ka sa ganyang edad at patuloy kang pinagagaling ating Panginoon. Kanya, nagigising ka sa umaga. Kahit hindi mo alam kung saan uunin ay yung pag-ulam, pagkain, kahit inaapi ka ng tao, kahit sasabihin ka ng pangit ng tao, and yet, God continue to love you. Kanya, isang palakpak para sa Panginoon. Isa lang. One go. Did you get that one? These are the daily miracles that we experience. Ito for hundreds of years nakita. And yet, pagdating nila doon sa Red Sea, nakatapos na sila. Pinaalis sila ni Pharaoh kasi mga yung panganay nila. Panganay yung mga Egyptian. Pinaalis na yung mga Israelites. Yay! Malaya na kami! Yay! Okay na! Pupunta kami sa promise na! Yay! Hindi sila makatawid ng Red Sea. Pero mo yun, ang daming miracle. Hindi sila makatawid ng Red Sea. Ang sabi nila, ibalik ko na lang sa Egypt. Buti pa daw binibig mo. Buti pa rin ipagkaan kami. Kaya nga sinabi ni Moses ito. But Moses said to the people, do not fear, stand by and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you have seen today will never see them again and forever.
I want you to sing this song. So, sa sabi mo makinig. Pakinggan ko ito. At ito nangyayari sa pagkisa sa atin. Ang pag-ibig ng Panginoon ay napakalawak. Pero pag meron kang nakita isang tuldok, isang tuldok, saan ka nakafocus? Doon sa puti na yan o sa tuldok na yan? Ang daming himala sa atin ng ating Panginoon, ang daming pagpapala, ang daming biyaya, and then nakatingin na doon sa maliit na tuldok na ginagamit pa ng ating Panginoon upang ikay lumakas, tumibay sa bawat isa. So niya, iba na eh. Hindi na kagano'n dati. Kaya naman, sa 1 Corinthians sabi na, for who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did not receive, why do you boast as though you did not? Ang ibig sabihin na, matanggap mo na eh. No? Iba ka na. Paborito kita. Bibigay ko sa'yo lahat. Pagpapalain kita, bibiyahin kita, pagagalingin kita. Meron kang magandang kinabukasan. Ang Panginoon, wala ko load eh. Ang Panginoon, ang bagal ng internet ko. Nakakita ulit yung mga mali ng ating Panginoon. Hebrew 12:25, kahit huwag kayong tumanging makinig sa Kanya na nagsasalita. Tumanging makinig sa nagsasalita sa Kanya. Dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gano'n pa kaya tayo kung tayo tatanggalin makinig sa nagsasalita mula sa langit? If we avoid our God, may kaparusahan. Yung pagtigas ng puso. We listen to our God. And lastly, the consequences. Ano yung consequences? Pakinggan nyo ito. Yung sabi nito. Hebrew 3:10-11 sabi nito, that is why I was angry with the generations. I said, their hearts are always going astray, say they have not known my ways, so I declare to all of my anger that I shall never enter my rest. So tigas ng puso nila, pinatulan nila yung tigas ng puso nila na pwede mangyari sa atin, hindi sila nakinig sa Panginoon. At pwede mangyari sa atin dito. Sino rito, umamin kayo ha, umamin kayo. Umamin kayo. Kung sa kami mo umamin ka. Sino rito yung nakapanood ng Love Again ba yun? Ha? Hello, Love Again. Mami ka! Ako napanood ko. Hello, Love Again. Sino ang panood? Mami na kayo. Maganda panoorin. Ano doon? Sabi ko ba ending? Pero mo na. Tignan nyo ito. Nung una kong pinanood yung Hello, Love, Goodbye. Okay ko ba? Magandang story. Nung pinanood ko yung Hello, Love, Again. Okay, nawakang kami natin. Hindi lang kasi yun yun. Meron mang kilig. Ano kaya? Kung araw-araw, 2 linggo mo pinapanood yun. Yung Hello, Love, Again. At Hello, Love, Goodbye. Ano kaya kung 2, isang buwan mo pinapanood yun, araw-araw? Kikiligi ka pa ba? Goodbye. Kapag yan, paano na yun? Kung Hello, Love, Goodbye, Hello, Love, Again, isang taon mo pinapanood, araw-araw. Hindi ba titigas ang puso mo? Same with a relationship, same with our Lord Jesus Christ. Alam ito ng ating Panginoon. Kung ginagawa mo ito para
ililin ka lamang para magkaroon ka ng excitement without you surrendering your life to Christ. Titigas ang puso mo. Dadagdagan ko pa. Sino rito ang may paboritong adobo? Marami. Wow, adobo. Adobo, adobo. Adobo. Pero isang buwan mong kinakain ng adobo. And this church having a fellowship for so many years. Ikaw na naman. Di ba nakita na tayo last Sunday? Siya na naman ang worship leader. Siya na naman ang speaker. What happened? Not only the pain, not only the situations, not only the struggles, not only they cannot let go of their past, but they keep on seeing each other. Tumigas ang puso nila. They don't fix their eyes to our Lord Jesus Christ. Hindi naka-fix. Pagpunta ko ng church, siya na naman nakakatabi ko. Pagpunta mo ng church, ano siya naman nakikita mo? Sinabi mo ng boses. Pagpunta mo ng Gear Group Fellowship, siya na naman magtuturo. Ano ba yan? Ano ba diba? What's happening? Tumitigas ang puso. Not only in church, but also in your daily life. Ito na naman ang problema. Ito na naman ang pagsubok. Ito na naman ang kabigatan sa buhay. Ito na naman ang kaklase ko. Ito na naman ang teacher ko. Ito na naman yung boss ko. Ito na naman ang nanay ko. Ano yun? Definitely, alam ng Panginoon, titigas ang puso mo. Kaya yung sinasabi sa'yo ng nanay mo, wala na. Sinasabi sa'yo ng tatay mo, wala na. Sinasabi sa'yo ni pastor, wala na. Natigasan na yung puso. What are we going to do then? Kapag hindi na tayo marunong kinig, sumunod sa ating Panginoon, nagiging tradition na lamang ang pagsamba, pagtaas ng kamay, pagkanta, pagtawag sa Panginoon, panalangin. Kaya nang pag sinabi mo, tara sa church, nag-disipline na ako. Tara sa ganun, devotion na ako. Hindi pa malay matigas ng puso niya. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko alam kung nagkwento ko sa inyo. Nangyari po sa akin yan. Paano nangyari? Every day, gumagawa ako ng sermon. Hindi ko na mamalayan, matigas na pala yung puso ko. Until one day, listen to this, until one day, I see myself, I do something in a very routine manner. Natakot ako, kinabahan ako, nanginig yung tuhod ko. Sabi ko, Lord, tumitigas ng puso ko. I don't want this. I go back to God. I ask for forgiveness. Nawala yung excitement. Nawala yung joy sa paglapit sa Panginoon. Nawala yung excitement and joy, yung eagerness to serve Him. Kaya pala ka naglilingkod dahil naglilingkod siya. Kaya pala ginagawa mo ito dahil nakikita mo sa Kanya. Ganito ang nangyari sa mga Hebrew. Tumigas ng puso nila, hindi nila namamalayan. But I've got good news for you. Ano yun? Ezekiel 36:27, sabay-sabay mo natin basahin. And I will remove the heart of stone and their flesh and give you a heart of flesh. Ano gagawin mo natin? Kapag nawala yung joy, nawala yung excitement,
hindi mo namamalaan ako matigas na ang ulo mo. Kapag naramdaman mo routinary na yung ginagawa mo, baka matigas na yung puso mo. Paano yun? Buti pa noon. Dear, kain kape. Patala natin pa rin ang kape. Matigas na ang puso mo. Dear, kain kape. Ito kape mo tanda. Listen to that. Let us check our heart and our mind. Lord, give back that excitement of knowing more about you. Lord, give me back that excitement of serving you. Lord, give me back that joy and excitement of worshiping you. Baka matigas na ang puso mo. Ano sabi ng text? I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. Mga kapatid, mga kaibigan, nasabi ko na ito, uulitin ko ulit. Merong isang bata na naglalaro. At pag siya naglalaro, nakakita siya ng isang matagalin ng bukod. Bukod. So, butterfly. Nakita niya yung butterfly na lumalabas doon sa bukod. At naawa siya sa butterfly. At sabi niya, kawawa naman yung butterfly. Tulungan mo kayo yung butterfly. So, ginawa niya po, siyempre, pagkawan niya yung gilupit niya yung kukun, nakawala yung butterfly. Ayun ang problema. Hindi na nakalimutan yung butterfly. Hindi nakalakad yung butterfly hanggang sa namatay. Bakit? Kaya pala dinesign ng ating Panginoon na masikip yung labasan para mahirapan yung butterfly. At pag nahirapan yung butterfly, yung butas na yun, i-squeeze yung katawan ng butterfly para kumalat yung dugo ng butterfly doon sa kanyang paa, doon sa kanyang bakpak, doon sa kanyang katawan, at magkaroon siya ng healthy system. Ginagamit ng Panginoon yung maliit na butas na yun para to squeeze the butterfly. Same with us. Sometimes, God wants you to be stronger and a better person. And He used those difficulties and struggles and pain in your life to be a stronger Christian. Right now, do you have situations in your life? Meron ba? Kung meron man, ginagamit ito natin. Give it to our God. Anong sabi? I will give you a new heart and I will put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Right now, papalitan ito ng ating Panginoon. But there's one thing you need to do. Give it all to God. And ask for forgiveness. Lord, forgive me. Naging matigas ang puso ko, palambutin mo ito, Panginoon. Let's bow down our hands and let's close our eyes. Mga kapatid, mga kaibigan, if you have not done this one, kung di mo nagagawa ito, habang ikaw nakapikit, habang ikaw ay nandiyan sa iyong upuan, kung hindi pa pinibigay ang buhay mo sa ating Panginoon, at this very moment, pinakakatiwala ng lubos-lubusan ang buhay mo sa ating Diyos. I need you, and I will pray for you. Papanalangin kita, kapatid. May mga pagkakataon sa buhay mo, Lord, talaga bang binigay ko ng buhay ko sa iyo? Talaga bang ikaw na nagpapalakad ng buhay ko? If you have not done that one yet, I want you to raise your hand. It's between you and our God. And let God see that hand that you're surrendering your life to our God. Meron po ba? Meron sa mga yan. Meron po ba? It's between you and our God. And let God run your life. Meron po ba? Salamat sa kamay niya. Meron po ba? Yan, salamat po sa kamay niya. And let God run your life. Do not harden your heart.
It's between you and our God. Walk. And let God use you mightily. You follow this prayer. Gusto mga nagtaas ng kamay. Aming Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Patuloy kong sinusuko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, ikaw na magpatakbo ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, ikaw na mamalagi sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Let's continue to pray. This is a very important moment. Because this is the time that we'll be talking to God. It's building you. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng puso mo. Alam ng ating Panginoon ang sitwasyon mo sa buhay. Huwag mong patigasin ang puso mo. Give it to our God. Give it all to our God. Aming Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran na patuloy mong binibigay sa bawat sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, at pinatigas namin ang aming puso. Bagamat nakikita na namin ang mga kamangha-manghang bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa oras ng pagsubok, sa oras ng kabigatan, hindi mo kami iniiwan. Salamat po, Panginoon. Bagamat iniwan na kami ng tao, ikaw hindi, Panginoon. So, salamat po, Panginoon, sapagkat hindi kami tinaga ng tao. Ngunit ikaw, Panginoon, tinataga mo kami. Salamat po, Panginoon. Bagamat tinatapakan kami ng tao, ngunit ikaw, Panginoon, patuloy mo kami binubuhat, inaangat. Salamat po, Panginoon, sa iyong katiyagaan at higit sa lahat pagmamahal. Salamat po, Panginoon, ito ang aming Diyos na buhay na patuloy na nagsasalita. Ito ang aming salamat namin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.